Matagal na pong issue ang karapatan ng ICC na arestuhin ang mga inaakusahang Pilipino dito sa ating bansa kasi po dalawang panig ang magkaiba. Ah, May mga iba't ibang interpretasyon ang mga legal experts natin, mga politiko. Yung isang banda nagsasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC o kahit walang jurisdiction, ipapadaan nila sa Interpol at dahil may kasunduan ang Pilipinas sa Interpol ay rerespetuhin ito ng Pilipinas. Yung sa kabilang banda naman, nagsasabi na dahil wala ng jurisdiction ang ICC, so hindi pwede gamitin ang rason ng kasunduan ng Pilipinas sa Interpol para ipatupad ang direktiba ng isang korte, which is ICC, na wala ng jurisdiction dito sa Pilipinas. Kasi it cannot be sourced from a court na sinasabi natin walang jurisdiction sa bansa natin. Kaya kahit meron tayong kasunduan sa Interpol, hindi dapat ito sundin ng ating gobyerno. Yun nga lang, dahil ang ating foreign policy at yung ating, let's say, Department of Justice ay pinamumunuan ng presidente, at ito'y si President Marcos, kung iibahin niya o mag-a-adjust siya ng kanyang interpretasyon base sa kanyang desisyon, pwede niyang i-surrender yung mga akusado ng ICC dito sa Pilipinas at sasabihin niya lang na prerogative niya. Kahit wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema tungkol sa issue na yan. Individual na desisyon yan ng mga akusado, no? Kasi both sides meron silang karapatan, both sides tama sa kanilang paningin. Kung ikay akusado gaya ni Senator Bato de la Rosa o Senator Bongo, nasa isip mo bakit ka susunod sa isang arrest order na sa tingin mo at paniwala mo galing sa korte na walang jurisdiction sa iyong pagkatao. That is to your mind crazy, no? On the other hand, kung ikaw yung Marcos administration at sa tingin mo karapatan mo bilang presidente na isurrender ang kapwa mo Pilipino, siya yung may pananagutan kung yan yung magiging desisyon niya. Kasi ang aking posisyon sa bagay na ito, dapat ang Korte Suprema hindi na patagalin ang isyong ito. Meron ng kaso na na-file, no, yung pamilya ni former President Duterte through Attorney Torion na nag-question, no, sang ginawa ni PBBM na pagpapadala kay former President Duterte sa ICC. At ito'y kapareho ng sitwasyon nila Senator Bato de la Rosa at yung iba pang sinasabing akusado sa paratang ng ICC prosecutor. So, yung punot dulo ng usaping ito ay nasa kamay ng Philippine Supreme Court. At ako'y nananawagan bilang isang abogado at isang Pilipino na dapat tapusin na ang isyong ito at magkaroon na ng desisyon ang ating Korte Suprema gaya ng pagdesisyon ng ating Korte Suprema sa first impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi habang hindi dinisisyonan ng Korte Suprema ang isyong ito,
hati ang bansa kung ano ba talaga ang legal at ano ang susundin. Kaya dapat, no, kung ako sa media at sa lahat ng mga Pilipino na may interest sa isyong ito, mag-apela tayo sa ating Korte Suprema to finally put a decision in place para yung mga nagmamarunong na mga legal luminaries, allegedly, yung mga nagmamarunong na mga abogado, at ang mga nagmamarunong na mga social media influencers ay matapos na ang kanilang debate at magkaroon tayo ng isang legal na desisyon. Ang personal kong opinion, sana nga no nung umpisa pa lang nung naghingi ng injunction at restraining order ang pamilya ni dating Presidente Duterte at ni President Duterte mismo, sana mabilisan ng inaksyonan ng ating Korte Suprema ang bagay na ito. Ito'y isang national issue. Hindi ito nagbibigay ng legal stability at kasama na rin ng political stability sa ating bansa. Kasi habang hindi nagsasalita ang ating Korte Suprema, patuloy tayong magdedebate at patuloy na gagawin ng Marcos administration ang sa tingin niya ay tama sa kanyang paningin. Kaya only the Supreme Court will be the final arbiter sa isyong ito. Kung yan ang magiging desisyon ng Supreme Court, kasi kaakibat niyan, expectedly, dapat, no, if we follow the legal process, kasabay ng desisyon ay yung injunction order o yung restraining order. Kasi kung desisyon lang, sasabihin ng Korte Suprema, yung gaya sa nakaraan, nga yung mga magkabilang parte ay magbigay ng kanilang opinion at komento sa petisyon, ay hindi yan yung desisyon na inaantay natin. Yung dapat, no, pending the final decision of the Supreme Court, magbigay sana, at ako'y nag-aapela, na para hindi magiging moot and academic ang kanyang desisyon at napadala na ang mga senador natin sa ibang bansa, magdesisyon at lagyan muna ng temporary decision ng restraining order at injunction. Kasi it will be water under the bridge. It will be a paper judgment. Pag sa dulo, sasabihin ng Korte Suprema, hindi sinunod ng PBBM administration ang konstitusyon, lalo na sa tinatawag nating basic principle of due process, na dapat hindi mawala ang karapatan ng isang tao habang hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na harapin ito sa ating sariling korte. So basically, no, yung kung akong tatanungin, despite the different laws being presented and interpreted by the different legal personalities, babalik pa rin ang Korte Suprema sa konstitusyon natin. At dito nila babasehan ang puwersa ng kanilang desisyon sa aking palagay sa due process clause ng ating konstitusyon. Kasi paano ba naman na magkaroon lang ng isang order galing sa isang korte na banyaga na sasabihin inaaresto ang isang Pilipino sa sarili nating bayan, ay pikit mata na lang ang ating Korte Suprema at hindi mabibigyan ng pagkakataon na i-challenge ang foreign order dito sa sarili nating korte. So, the Supreme Court sa aking tingin ay babalik sa basics, babalik sa due process clause ng ating Constitution. Sa personal ko na opinion, may mga argumento na nasasabi na for as long na nasa loob ng Senate premises ang mga senador,
pwede nilang sabihin na hindi nila isusurrender at walang magagawa raw, no, ang mga kapulisan para arestuhin. Opinion lang nila yon. Sa aking opinion, pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas sa mga kapulisan na pasukin ang Senado, anong magagawa ng mga senador? Kasi sasabihin nila, trabaho namin ito. Equal branches of government, trabaho nyo yan, but your office will not stop the Philippine government from doing its job in arresting whoever the government wants arrested. So walang magagawa ang Senate leadership kung ang presidente ng Pilipinas pipilitin na pasukin ang Senado. Bakit ko rin nasabi yon? Kasi kung may magrereklamo na sasabihin kalabisan ang ginagawa ng Marcos administration, sobra ang ginawa ng kapulisan ng pinasok o papasukin ng Senado, sino magdedetermine kung may criminal offense na nangyari? Di ba ang DOJ at ang ombudsman? So sa practical na usapin, tayo lang nag-uusap ngayon dito. Pag sa tingin ng magrereklamo, mali ang ginawa ng kapulisan at pinasok ang Senado, sa kanino sila magrereklamo? Di ba sa ombudsman at sa DOJ? At sa tingin nyo, sinong papanigan ng ombudsman at DOJ kung usaping ICC ang ating gagawin sa ngayon? Technically sa ngayon, while we are talking, there is no official arrest warrant na alam natin. So, yung desisyon ni Senator Bato, personal niya yung desisyon. Hindi ko masasabi na tama, hindi ko rin masasabi na mali. Bakit ko sinasabi yan? Si Senator Bongo nasa publiko naman si Vice President Sara, di ba dati may chismis na sinasabing sinama rin siya sa kaso ng ICC. Pumupunta pa nga sa Hague si Vice President Sara. So, kanya-kanyang desisyon yan sa mga personalidad na inaakusahan. Kasi sa tingin ko sa lahat, ang pinakamatapang si Vice President Sara Duterte, pumupunta sa Hague. Bumibisita doon sa Netherlands sa kanyang tatay. Kahit narinig niya o narinig rin natin na gusto siyang isali sa kaso. So, nasa individual yan kung ano yung kanyang magiging reaksyon. Kasi kung ilagay rin natin ang sarili natin sa kanila, talagang napakahirap ng kanilang hinaharap. Binabaliktad lang ng palasyo ang sa aking palagay ang dapat naging posisyon ng ating Philippine government. Kasi sa aking personal na opinion, kung may akusasyon na pagmamalabis sa drug war na ginawa ni dating Pangulong Duterte at ng Philippine government, ang dapat na challenge ay dito sa ating mga korte. At ang pinal na desisyon ay sa Korte Suprema. So, yan yung sa aking palagay. Sinasabi nga ng Philippine government na nung ibang opisyal, na mahirap raw dito ang kaso sa Pilipinas kasi baka hindi patas. Paano natin masabi yan? We are presently under the Marcos administration na kinakalaban ang yung grupo ni dating Pangulong Duterte. So, paano natin masasabi na bias yung korte o yung gobyerno bias in favor of the group of former President Duterte? Yun lang sa aking palagay dahil alam nila na mahihirapan silang kumuha ng sapat na ebidensya laban
sa kay dating Pangulong Duterte na magtuturo na may kinalaman si dating Pangulong Duterte at magtuturo no sa mga matataas na opisyal kasi kung meron silang ebidensya baka limitado lang ito sa ibang personalidad ng mga pulis. Kaya mas mamarapati nila na sa ibang bansa na lang yung pagdinig ng kaso kasi alam nila na ikukulong yung mga nasasakdal habang nililitis ang kaso. At alam natin sa kasong ito, hindi lang ito matatapos sa 1 taon, 2 taon, 5 taon. Baka ang kasong ito, baka aabutin ng 10 taon o mas mahigit. Dahil, imagine mo, ilan ba yung gusto nilang witnesses? Parang nabasa ko yata, kung if I'm correct, 300 to 500 witnesses for the prosecution. Ilan naman yung witnesses for the defense? Sa 1 taon, ilan ba yung pagdinig? So, they will try to pursue this case na nakakulong yung mga akusado habang yung mga nag-aakusa na sa labas, nag-enjoy sa normal na buhay, yung mga akusado haharapin ang kaso sa ibang bansa, nakakulong, at aabot na ito sa next administration na gusto nila sila pa rin ang magkokontrol. Attorney, So yan yung sa aking palagay, dahil if they feel strong na malakas ang kanilang ebidensya, dapat final na nila dito sa Pilipinas itself. Ba't pa nilang itatapon doon sa ibang bansa? Ibig sabihin, hindi sila confident sa kanilang mga ebidensya.